Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, November 27, 2025. Sa kasalukuyan at ayon sa pag-asa, ang bagyong Verbena ay mas lumakas pa at isa na nga ngayong typhoon category habang ito ay nasa water north ng Kalayaan, Palawan. Huli itong namataan sa laing 255 kilometers north ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Taglay lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour, kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nga nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Verbena may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa may Kalayaan Islands. Kaya naman mag-ingat pa rin sa malalakas na hangin na may kasamang mga pag-ulan. May mga lugar rin na posibleng makaranas pa rin ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal na dulot ng bagyong Verbena at ng northeast monsoon. Kabilang dyan ang Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil nga sa epekto nitong si Bagyong Verbena, asahan sa Kalayaan Islands ang maulan na panahon na may pabugso-bugso ng hangin. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to heavy rains with at times intense rains. Habang sa nalalabing bahagi ng Palawan, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan na thunderstorms na dulot ng trough or extension ng Bagyong Verbena. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Mainland Cagayan at Isabela, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms na dulot ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Aurora at Quezon ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan na thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan at Kalayaan Islands. Kapag ganitong may gale warning, pinapayuhan ng ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.